siya si Galoy. Hindi nakapag-aral na hindi nakatungtong ng grade 1. Nagtrabaho para kumita, para makatulong sa pamilya, kahit mawala ang kanyang pangarap. Sa kagipitan po, sa walang kinikita, kaya nagpilitan po manguha ng pagpag. Para pag pangingin niya ng pagkain, meron ako bibigay sa kanya. Ginagawa ni Mama yun para mabuhay kami. At kahirapan. Mga halimbawa ng napakaraming isyu na kinaharap ng ating bansa. Kailangan niya gumising na maaga para kumayod, para manghuli at mangisda. Nang sa gayon, may mabigay sa pamilya pang ulam sa araw-araw. Halos 1 oras ang kanyang binabaybay para makapunta sa kanyang bangka. Araw-araw niyang ginagawa ito kahit mainit, pawisan, para lang makatulong sa pamilya. Hindi handang sa kanyang mga bubog, kabibe, at kahit anong pagod at sakit na kanyang nararanasan sa pang-araw-araw. Basta makatulong sa kanyang pamilya, sapat na yon para siya magpursige sa buhay at sa pangingisda. Kasama din Marina. Mahirap po talaga ang buhay dito sa dagat, lalo na kapag masamang panahon. May nakita. Pag may nakita, wala po kami nakain din. Then, yun nga po, pag may parating na bagyo nga, laging na limit yung isda. Yun, wala nga rin kaming na iuwi sa bahay. Wala rin po kami makakain. Tulad ko ngayon, wala po tayo ng huli. Kapag kakaunti ang huli, kailangan niyang gumising na maaga para gawin ang kanyang pangalawang trabaho, ang pagiging waterboy. Kahit maliit lang kita, pinapatos niya para lang makatulong sa kanyang pamilya. Salamat po. Umpisa po ako noong 2012 hanggang 2014. Tapos napatigil po yun. So, saan po kayo kumukuha ng mga pagpag? Sa basurahan po. Sa basurahan. Tapos, galing po sa basurahan, paano po yun? Paano po yung proseso? Niluluto po siya. Tapos po, yung iba po kinakain, yung iba po yung pag meron po sumusobra, tinitinda rin po. Ngunit dahil sa matinding kahirapan, kaya napakaraming pamilya ang katulad nila Aling Mila ang praktikal na sumusubok sa hamon ng kahirapan at ang mga kumakalam na sikmura. Haligi ng tahanan. Taong masasandigan sa mga panahong kailangan ng lakas, kalinga at pagmamahal. Tanging lalaking hindi ka iiwan. Ngunit, nang mawala ng ulirat,
nagbago ang lahat. Siya si Grace, gumagamit ng pinababawal na gamot. Kala niya makakatulong ito para mabawasan ang kanyang problema. Hindi niya alam, may naghihintay sa kanyang masamang trahedya na siyang kikitil sa kanyang pangarap. Kahirapan, malnutrisyon at drugs ay iilan lamang sa mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Sino nga bang may kasalanan? Ang gobyerno na dapat siyang bibigay aksyon sa mga suliranin nito? O tayo mga Pilipino dapat na kumilos, magkaroon ng magandang kinabukasan, matatag na edukasyon upang makamit ang hinahangad nating magandang kapayapaan. Hindi may tatanggi ang pagloko at pagtaas ng bilang ng mga taong nasa lipunan. Kahit kayod sa buhay, pagpupursige na magkaroon ng magandang edukasyon, bakit hindi sila umaahon sa buhay? Ilan nga dito ay gumagamit ng bato o pinagbabawal na gamot dahil ika nga mas gumagaan ang kanilang pakiramdam. At tila ba hindi alintana sa kanilang problema at para lamang silang nasa isang alapaap na tila ba walang pasan-pasan na problema. Ang mga problemang ito ay hindi matatapos. Ngunit nasa ating mga kamay kung paano natin puputulin ang sumpang ito. Ang kahirapan, droga at malnutrisyon. Kaya kapwa ko Pilipino, tayo'y magkaisa. Magkaroon ng magandang kinabukasan gamit ang ating pinaghihirapang edukasyon. Tara na't kumilos dahil nasa palad